personal kong pananaw, and I've communicated this already to TRB, having a cashless system is not pro-poor, it is anti-poor. Cashless collection ng toll fees ipinasususpindi sa Toll Regulatory Board ni Transportation Secretary Vince Dizon. Panukalang batas sa pagpapalibad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Panukalang batas sa pagpapalibad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o okay naman sa mga hospitals, handa-handa mga hospitals kasi mostly supportive lang naman talaga. Ilang ospital nakakita ng pagtaas sa dengue admissions. Private hospital nakahanda sakaling dumagsa pa ang mga pasyente. Iginawad sa kanya ang medalya ng katapatan sa paglilingkod at medalya ng katangi-tanging gawa bilang pagkilala sa kanyang di matatawarang sakripisyo, dedikasyon at pagmamahal sa serbisyo at sa bayan. Pumanaw na si Police Colonel Pergentino Malabed Jr. binigyan ng pagkilala ng Philippine National Police. If they can start on March, the better. So the sooner really that we can start with all this, the Senate acquiring jurisdiction over the impeachment complaint, the better it would be for the country. Ilang kongresista naniniwalang mainam kung sisimulan na sa Marso ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nanumpa na bilang bagong kalihim ng Department of Transportation si Vince Dizon. Sa kanyang pagupo bilang bagong kalihim ng DOTR, may iniutos sa kanya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa mga proyekto ng pamahalaan. Agad ding pinasuspindi ng bagong kalihim ang implementasyon ng cashless collection system sa mga expressway. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Merong announcement ang TRB nung isang araw na magka-cashless ang NLEX at SLEX. Okay, I'm telling you right now, I've already told TRB to suspend that. Matapos ang kanyang panunumpa sa tungkulin sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ngayong araw, inanunsyo ng bagong kalihim ng Department of Transportation na si Secretary Vince Dizon ang ilang plano niya sa kagawaran. Una na rito ang pagsususpinde sa cashless toll collection sa lahat ng expressway na ipatutupad sana simula March 15. Ayon sa kalihim, kakausapin muna niya ang toll operators at iba pang stakeholder ukol sa pagpapatupad ng cashless payment. Tingnan muna natin yung sistema. Diba? Is there a way to make it more efficient? Okay ba? Lahat ba ng barrier gumagana? Lahat ba ng RFID nababasa? Diba? Kasi kung may problema pa tayong gano'n at hindi pa halos perfecto yung sistema natin, baka hindi pa panahon para bigla-biglaan tayong mag-cashless. Para kay Secretary Dizon, anti-poor kung tatanggalin ng tuluyan ang cash payment para sa mga walang RFID na nakakabit sa kanilang mga sasakyan. Ang personal kong pananaw, and I've communicated this already to TRB, having a cashless system is not pro-poor, it is anti-poor. Ayon pa sa bagong transportation chief, ibinilin ni Pangulong Marcos Jr. na pabilisin ang implementasyon ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Partikular na dito ang may kaugnayan sa pagpapabuti ng transportasyon. The first thing he said, all these projects have to be fast-tracked. So, ang sinabi niya, unang-una, yung mga ongoing na, subway, kailangan niya, bilisan yan. Game changer yan para sa mga kababayan natin. Bukod sa subway project, nais rin ng Pangulo na mapabilis ang North-South Commuter Railway Project. Ayon sa kalihim, malaking hamon sa ngayon at kanyang tututukan ang right-of-way issue na nagpapabagal sa mga proyekto. Titignan naman ng kalihim kung posibleng maipatupad ang iba pang proyekto kabilang na ang EDSA Greenways. Yung matagal nang pinaplano at ADB funded na EDSA Greenways,
Yan dapat magagawa natin yan. Yan naman para sa ating walking commuters. Pag-aaralan rin niya kung papaano mas magiging epektibo pa sa mga mananakay ang EDSA Bus Carousel. Pag pumunta ka abroad, ang bus system may oras. At ang bus, hindi yan pwedeng huminto dyan ng 5 hanggang 10 minuto sa bus stop. Bawal yun. Like, at most, 30 seconds lang yan. Kasi kailangan responsibilidad ng commuter na nandun on time kasi may oras yung bus. Sang-ayon ng kalihim sa privatization ng EDSA Bus Carousel, gaya ng ideya ni outgoing Secretary Jaime Bautista. Walang plano ang bagong DOTR chief na ipatanggal ang EDSA Busway. Ukol naman sa mas mabilis na paglalabas ng plaka ng mga sasakyan, lalo na sa motorsiklo, idedemandaan niya sa Land Transportation Office o LTO na aksyonan ng problema. Para sa akin nga, dapat ibalik yung binayad ng mga nagmumotor natin eh. Doon sa plaka, bayad yun eh. Isipin mo, bayad, that's 10 years, wala ka pang plaka. Parang namang, sobra naman yun. Diba? And I'm really gonna demand from the LTO that this be addressed right away. No, there's no reason. Kung kailangan magdagdag ng factory, dapat magdagdag ng factory. Batay sa datos ng LTO, sa ngayon aabot sa 9 million na motorcycle plates ang kanilang backlog. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May naobserbahan din pagtaas sa dengue admissions ang ilang ospital kasabay ng napaulat na pagdami ng kaso nito sa bansa. Tiniyak naman ng mga pribadong ospital ang agarang pagtugon sa mga pasyenteng nagkakasakit ng dengue. Ngunit ayon sa Philippine Medical Association, nararapat na mabigyan ng tamang edukasyon ng publiko kung paano mas epektibong masusugpo ang lamok na dengue carrier at mapigilan ang pagtaas ng kaso ng dengue. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Naman sa mga hospital, sa handa mga hospitals, kasi mostly supportive lang naman. Handang tumugon ang mga pribadong ospital sa posibleng pagdami ng pasyenteng magkakasakit ng dengue. Ngunit panawagan ni Dr. Jose Rene de Grano ng Private Hospital of the Philippines o PHP, huwag nang paabutin pa sa malala o severe ang nakikitang sintomas sa mga pasyente bago ito dalhin sa ospital. Ang mahirap lang siyempre pag yung mga severe cases na kailangan ng dugo, kasi yun ang minsan ang problem. Pag kinakailangan ng salinan dugo, doon nagkakaproblema kung wala silang makunat kaagad ng dugo. Sa tala ng Department of Health, bumaba na ang kaso ng dengue sa bansa sa tulong na rin ng mga komunidad. Sa pinakahuling datos, bumaba ng 5% ang tala ng mga kaso na nagkakasakit ng dengue mula 15,904 noong January 5 hanggang January 18 sa 15,134 na lamang nitong January 19 hanggang February 15, 2025. Ayon kay Dr. Hector Santos ng Philippine Medical Association, mas epektibo pa rin na mas ma-educate ang publiko sa kung ano ba ang dapat na maunawaan sa sakit na dengue at paraan ng pag-iwas dito. So ang ating unang dapat gawin, educate the public, patayin ang mga mosquito na to kung saan sila nagpupugad. Panawagan ng PMA na sana ay maaprobahan na ng pamahalaan ang second generation vaccine kontra dengue. So yan ho ang ating hinihiling, na maaprubahan na sana ng FDA yung second generation dengue na yan, vaccine. Ayon sa mga eksperto, bagamat paulit-ulit ang panawagan, ay wala pa ring mabisang paraan para masugpo ang sakit na dengue, kundi ang mapanatiling malinis ang kapaligiran upang hindi na dumami ang lamok na carrier ng dengue. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaalam na ng Bureau of Customs ang mga posibleng lugar na pinagtataguan ng mga sasakyan ng Pogo Boss na umalis sa bansa matapos ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operator. May natanggap kasing impormasyon ng BOC na kabilang ang mga auto vault shop sa pinagtataguan ng mga ito, gayang nakita sa Taguig City kung saan nasa 900 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na luxury cars ang nasabat. Ito ang balita ni Benedict Samson. Nag-surveillance po tayo sa area at nakita nga po natin na marami pong mamahaling sasakyan na ating nakatago po dito. Rolls-Royce,
Ferrari, Lamborghini at Mercedes-Benz. Ilan lamang yan sa mga hinihinalang smuggled high-end luxury cars na nagkakalaga ng 900 million pesos at nadiskubre ng Bureau of Customs sa isang Autobolt shop sa Taguig City. Ayon kay Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port Chief Alvin Enciso, may impormasyon silang natatanggap na may ilan umanong mga sasakyan ng mga Pogo Boss at Pogo Operator na ipinatatago sa ilang commercial establishment. Sunod-sunod po ang ating operasyon, hindi po kami titigil at may tanggap din po kami mga reports na tinatago nga ito sa mga pribadong subdivision, sa mga condominiums, sa mga commercial buildings. Ito po yung minaman-mana na po namin ng intelligence group at ito po yung aming ikakasakagad ang isang operasyon pag natunto na po namin ang exact address po nila. Nasa 44 na iba't ibang uri ng mga mamahaling sasakyan ang nadiskubre ng Bureau of Customs sa Autobolt shop na ito sa Taguig City. At ayon nga sa BOC, iniimbestigahan nila ang umano'y sasakyan ng Pogo Boss na hinihinalang itinago rito. May mga reports din po kasi natanggap ang opisina, intelligence group, na yung mga nagsilisan na po ng mga Pogo Boss or Pogo Operators ay tinago ang kanilang mga sasakyan, imbis ibenta ng mura, ay tinago raw sa iba't ibang mga establishmento. At isa po to sa isang tinuturo na pinagtataguan. Kasi itong facility raw po na ito ay nag-offer nga ho ng pwede ho kayo magbayad para magpatago ng sasakyan habang wala ho kayo. Pinabulaan na naman ng legal counsel ng Autobolt shop ang naturang pahayag ng BOC. Gate nila, hindi smuggled at may mga dokumento o mga sasakyan. Well, we respect the BOC statements regarding that, but we have all the proper documentations regarding all cars here. And as said a while ago, 22 cars have already submitted the proper documents to BOC for clearance. And in fact, 2 of them are already for release today. Ayon pa sa BOC, ang ilan sa mga sasakyan ay ipinuslit sa pamamagitan ng technical smuggling. Sa dami ho kasi dumarating ho na containers, hindi po natin pwedeng siyasatin o buksan isa-isa ang mga containers. In place naman po ang ating mga x-ray machines. Kung makikita mo naman po sa documents, kung palagay ho natin sa isang example is dineklara na Ferrari, makikita po sa x-ray image, pag na-print po yan o makita doon sa monitor, sports car nga po. At sa mga nadiskubreng luxury cars sa Taguig City, tinatayang nasa 300 million pesos na buwis ang nalugi sa pamahalaan. Sa ngayon ay binigyan ng 15 araw ang shop at mga may-ari ng sasakyan para magsumite ng mga kaukulang dokumento. Sakaling hindi makapagsumite ng dokumento, ay irerekomendang kumpiskahin at ibebenta ang mga luxury cars sa isang public auction. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan ng pagkilala ng Philippine National Police si late Police Colonel Perhentino Malabed Jr. Ito'y matapos na dalhin sa Campo Crame ang mga labi nito kaninang umaga. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, mananatili ang labi ni Colonel Malabed sa PNP Mortuary hanggang February 24 para sa viewing at necrological service. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nais po naming ipaalam na ngayong araw, Pebrero 21, ay dumating na po sa Pilipinas ang mga labi ni Police Colonel Perhentino N. Malabed Jr. kanina pong madaling araw sa NAIA International Airport. Siya po ay sinalubong ng kanyang mga kapamilya, mga kaibigan, kaklase at ilang kasamahan natin sa serbisyo. Matapos ang halos isang buwan na pagpaproseso, naiuwi na sa bansa ang mga labi ni Philippine National Police Directorate for Logistics Supply Management Division Chief Police Colonel Perhentino Malabed Jr. Pasado alas 5 na madaling araw kanina nang dumating ito sa Ninoy Aquino International Airport mula Estados Unidos. Binigyan siya ng 4-year honors ng ilang kasamahan sa Directorate for Logistics at ng kanyang mga mista sa Philippine National Police Academy Kabalikat Class of 1998. Mula sa NAIA, dinala sa Campo Crame ang mga labi ni Colonel Malabed pasado alas 10 ng umaga kung saan binigyan ito ng arrival honors kasama ang kanyang pamilya bago idiretso sa PNP Mortuary.
Iginawad sa kanya ang medalya ng katapatan sa paglilingkod at medalya ng katangi-tanging gawa bilang pagkilala sa kanyang di matatawarang sakripisyo, dedikasyon at pagmamahal sa serbisyo at sa bayan. Mananatili ang labi ni Colonel Malabed sa Campo Crame hanggang sa Lunes, February 24 para sa viewing. Bibigyan din ito ng necrological service bago ilibing sa Manila Memorial Garden sa Santa Rosa, Laguna sa Lunes. Sa ngalan ng buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ipinaabot po namin ang taos-pusong pakikiramay at pagpupugay sa kanyang naiwang pamilya. Naway magsilbing inspirasyon sa ating ang kanyang di matatawarang paglilingkod dito sa ating bayan. Tiniyak ng PNP na ibibigay ang kaukulang benepisyo sa pagkamatay ni Colonel Malabed, kabilang na ang death benefits na may kabuuang halaga na 2.6 million pesos. Si Malabed ang isa sa mahigit 60 pasahero ng American Airlines na nasawi matapos na banggain ng Black Hawk helicopter sa Washington, D.C. noong January 29. Sa pagkawala ni Malabed, maiiwan ito ang kanyang asawa at 2 taong gulang na anak. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kukonsultahin ni Senate President Francis Escudero ang mga senador ugnay ng panukalang simula ng impeachment trial sa Marso. Sa kabila nito, tutol si Escudero sa pahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel sa pagsimula ng paglilitis habang nakareses ang Kongreso. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. So mag-request ako ng caucus para ma-explain niya yung position niya sa mga senators, pabigyan niya rin ako ng time i-explain ko yung position ko. Payag na si Senate President Francis Cheese Escudero na magsagawa ng caucus o pulungin ng mga senador kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa isang text message, sinabi ni Senador Escudero na kokonsultahin niya ang ibang senador kung gusto nila at kung may panahon ba sila para rito. Hiniling ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang pagpupulong ng mga senador upang maipaliwanag ang kanilang mga posisyon kaugnay sa agarang pagsasagawa ng impeachment trial. Ito ay dahil kumbinsido rin si Pimentel na dapat kumilos na ng mas mabilis ang Senado sa impeachment case at magpatawag na ng special session kung papayag ang mayorya. Kung mapagkakasunduan ng special session, maaari na anyang simulan ng paglilitis sa Marso kahit nakabreak ang Kongreso. Sa kabila nito, sinabi ni Escudero na hindi siya sang-ayon kay Pimentel na maaring magsimula ang trial habang nakarises at hindi nakasesyon ng Senado at pagkasunduan lang ito ng mga senador. Maaari anyang questionin ang kanilang mga aksyon sa mga korte. Dagdag pa ng tagapangulo ng Senado, ang pagtitimpi ay mas maiging bahagi ng katapangan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala ang mga kongresista na mas mainam kung sisimulan na sa March 2025 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ihayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na plano na nitong hilingin kay Senate President Francis Cheese Escudero na magkaroon na ng caucus o pagpupulong ang Senado kaugnay ng issue ng impeachment. Ito ang balita ni Rosalie Caz. If they can start on March, the better. The sooner really that we can start with all this, the Senate acquiring jurisdiction over the impeachment complaint, the better it would be for the country. Para hindi na mahati pa ang atensyon ng 20th Congress, mas mainam kung sisimulan na sa susunod na buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ng mga kongresistang sumuporta sa ika-4 na reklamo laban sa Vice Presidente kung saan nakasaad ang 7 articles of impeachment at na-transmit na sa Senado. Ayon kay House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, isa sa naatasang maging House Impeachment Prosecutor. Kung sa Hulyo pa isasagawa ang impeachment trial, mahahati na ang atensyon ng mga mambabatas. But kasi kung papatagalin pa natin, we will start the trial after the showdown of our President. Parang
mawawala sa focus yung ating pong mga legislative priorities. Kasi yung Senado, they will convene as an impeachment trial court. And of course, the members of the Congress, especially the panel of the prosecutors, will be very busy in prosecuting this case. Magkakaiba ang pananaw ng mga legal experts sa tanong kung maaaring simula ng impeachment trial ni Vice President Duterte kahit nakareses ang Kongreso. Si Rene Sarmiento na miyembro ng 1986 Constitutional Commission, iginiit na maaaring mag-convene ang Senado bilang impeachment court kahit nakabreak ang Kongreso. The Supreme Court saying that it has not become a functus officio insofar as non-legislative function. Meaning outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court. As constitutionally interpreted, it means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik. Walang alinlangan. Gawin kaagad. Si Senate President Francis Chis Escudero naninindigang hindi makapag-uumpisa sa impeachment proceedings hanggat hindi nakasesyon ang Kongreso. Ganito rin ang pananaw ng ilang itinuturing na legal luminaries. The impeachment court can only be constituted in a proper referral when the Senate is in session. If the Senate is not in session as it is today, this impeachment court cannot constitute itself. And given that impeachment is not included as among the reasons why special session can be conducted, my conclusion is that no, impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted during recess. Giit naman ni House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre, dapat gawin na ng Senado ang mandato nito batay sa isinasaad ng saligang batas. Sa gitna rin ito ng mga nakaambang kilos protesta para ipanawagan ng agarang paglilitis kay VP Duterte. So, anong clamor pa bang hinahanap natin? Naantay ba natin magkaroon ulit ng isang EDSA or magkaroon ng rally? I don't think it's fair to the democratic process to have to wait for certain mobilizations to be able to discern the will of the people. Naniniwala ang mga kongresista, maaaring mag-convene bilang impeachment court ang Senado kung mapagkakasunduan ito ng mayorya ng mga senador. 2 petisyon naman ang inihain sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng impeachment complaint laban kay VP Duterte at hilinging ipahinto ang impeachment trial. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod ang House of Representatives sa direktiba ng Korte Suprema na isumite ang original copies ng 2025 General Appropriations Bill at 2025 General Appropriations Enrolled Bill. Ito ay bago ang nakatakdang preliminary conference ng Korte Suprema para sa petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng pambansang pondo. Naninindigan naman ang mga kongresista na valid at lawful ang nilagdaang pambansang pondo para sa taong ito sa gitna ng mga aligasyong anomalya. We stand by the regularity that the 2025 GAA is above board. In fact, we welcome this initiative on the part of the Supreme Court to really require the copy of the enrolled bill. And we are confident that even if we submit or send it to the original copies of the General Appropriations Act of 2025, including the enrolled bill to the Supreme Court, nothing in those documents we can see any blank items, especially the amounts that they are being questioned. Tatlong bus ang sumabog malapit sa Tel Aviv, Huwebes ng gabi sa Israel.
Ipinapalagay ito na isang terror attack bagamat wala pang grupo ang umaakos sa insidente. Agad namang ipinag-utos si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Israel Security Agency na dagdagan ang anyay preventive activity upang maiwasang maulit ang pag-atake. Ito ang balita ni Noel Poliarco. אני יכול להגיד שהפיצו תמונה של חשוד במספר אפליקציות. אנחנו יצרנו קשר עם הבן אדם, זה אזרח תמים וזה לא החשוד, אנחנו מנסים להבין. Naglabas na ng larawan ang Israeli authorities ng isa sa mga pinaghihinalaang suspects sa serye ng pambobomba sa Tel Aviv. Ayon sa Central Police District, naglunsad na rin ang isang manhunt para matunton ang mga responsable sa pinakabagong terror attack sa Israel. אני יכול להגיד שסרקנו את כל הרכבות ואת כל האוטובוסים בעזרת הנהגים. נכון לעכשיו הסתיימה הסריקה גם ברכבות וגם באוטובוסים, ואנחנו מנסים להבין בכמה חשודים. Dalawa sa pagsabog ay naganap sa Bat Yam matapos ilagay ang mga bomba sa mga bus na nakaparada sa isang depot. Ang ikatlong pagsabog ay iniulat sa Holon habang may isa pang hindi naman sumabog. Wala namang napaulat na nasawi o nasaktan sa insidente dahil pawang walang laman ang mga pinasabog na bus. נכון לעכשיו אנחנו עם 5 זירות, 3 מטענים שהתפוצצו ו2 שחבלנים כרגע עובדים על המטענים. Lahat ng operasyon ng bus at tren ay itinigil sa buong bansa kasunod ng mga ulat ng mga pagsabog. Ayon sa Ministry of Transport and Road Safety, lahat ng bus, heavy rail train at light rail train ay dapat ihinto at siyasatin at dapat gawin ang mga aksyon ayon sa mga alituntunin ng Security Service at ng Police. Noel Poliarco, UNTV, News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais lamang pigilan ni impeached South Korean President Yoon Suk Yeol na maging isang legislative dictatorship na kontrolado ng kanyang mga katunggali sa politika ang bansa. Ito ang binigyang katwiran ng kanyang mga abogado sa pagdinig sa isinampang kasong kriminal laban sa Pangulo kaugnay ng pagdeklara ng martial law noong Desyembre. Kinundi na rin ito ang anyay iligal na pagsisiyasat sa sinuspinding Pangulo at iginiit na walang jurisdiksyon ang korteng dumidinig dito. Pagkamat dumalo si Yoon sa hearing na tumagal lamang ng 13 minuto, hindi na ito nagsalita pa. Isang pampasaherong tren ang nadiskaril matapos bumangga sa isang kawan ng mga elepante malapit sa isang wildlife reserve sa gitna ng Sri Lanka noong madaling araw ng Huwebes, February 20. Bagamat walang nasugatan sa mga pasahero, 6 na elepante ang namatay sa insidente sa Habarana, silangan ng kapital ng Colombo. Ayon sa pulisya, ang 2 elepanteng nasugatan ay ginagamot sa ngayon at ito umano ang pinakamatinding insidente ng ganitong uri sa bansa. Karaniwan na sa mga tren ang makabangga ng mga elepante sa Sri Lanka, kung saan tinatayang nasa 20 mga elepante ang namamatay taon-taon dahil dito. Kasama sa pinoprotektahan ng batas ng bansa ang mga elepante, kung kaya't may kaakibat na parusa na pagkakakulong o pagbabayad ng multa ang pagpatay sa mga naturang hayop. Nasa 465 illegal Philippine offshore gaming operator o POGO workers ang naaresto sa isinagawang raid sa isang office building sa Parañaque City. 2 taon na umano itong nag-ooperate at hindi tumitigil sa kabila ng pagpapahinto ng pamahalaan sa operasyon ng online gaming. Ayon sa ilang nahuling Pilipino na nagtatrabaho sa naturang establishmento, sari-saring scam ang ginagawa nila. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Una, may nakatanggap talaga tayo ng maraming reports galing sa mga concerned citizens na may mga foreign nationals na nag-ooperate pa ng POGO. Meron tayong 3 matatawag na deponents and witnesses na dati ring nagtatrabaho dun malapit sa building na yon. Sa bisa ng search warrant ng isang Chinese national at mission order mula sa Bureau of Immigration, ni-raid ng mga otoridad ang isang POGO operation sa ATI building sa Parañaque City kagabi.
Tumambad sa mga operatiba ang napakaraming Pilipino at dayuhan na nagtatrabaho sa Pogo sa 5, 6 at 7 palapag ng gusali. Nasa 2nd palapag ang admin office nito. Sa kabuuan, umabot sa 465 na individual ang naaresto. 319 ay Pinoy, 137 ay Chinese, 3 Vietnamese, 2 Thai, 2 Malaysian, 1 Indonesian at 1 Taiwanese. Kabilang sa mga nahuli si Liliang Chen, isa sa target ng mga otoridad na may kasong estapa at internet fraud. You have the right to get an attorney, and if you can't afford, the government will provide one for you. You understand your right? Bukod dito, kabilang sa mahigit 100 Chinese na nahuli, 5 dito ang pugante sa China. Base na rin ito sa verifikasyon ng Chinese Embassy. Sabi ng PAOK, hindi tumigil ang operasyon ng Pogo na ito sa kabila ng tuluyang Pogo ban ng pamahalaan. Pero definitely sir, hindi ito small scale Pogo. Definitely no. So sa ganyang kalaki, at saka 2 taon sila nag-ooperate, palipat-lipat lang, never silang tumigil. Yun ang sabi ng mga Pilipino, never silang tumigil sa loob ng 2 taon. Nung uminit sila sa Asiana, lumipat sila dito sa may malapit sa PTEC, sa ATI. Doon natin sila nahuli. Aminado ang isa sa mga nahuling Pilipina na online game ang kanilang ginagawa. Pero sabi niya, nag-a-assist lang sila sa mga kliyente. Kompleto sila sa permit gaya ng mayor's permit, barangay permit at maging safety inspection permit. Nakalagay sa kanilang permit ay leisure and entertainment, pero isa lang ang number of employees declared. Hahabulin din ang may-ari ng gusali na inuupahan ng nasabing Pogo. So malaking pananagutan ng may-ari ng building na ito. Hindi natin nahayaan na yung may-ari ng building ay makalusot dito. Hindi natin siya palulusutin. May pananagutan po siya rito. Alam niya na bawal na ito. Inantay pa niya na abutin na ma-raid ito. Hindi iniaalis ng PAOK na mayroon pa ring malaking tao na nasa likod ng mga ganitong Pogo. Modus ng Pogo na ito ay sports betting, stock trading investment scam, lab scam. Target nila ay mga Chinese at Indian national. Ito ay isang lab scam room. Kumpleto ito sa mga props gaya ng mannequin, painting, mga alahas para ma-impress yung kanilang mga biktima at madaling mapaibig. 5 ang Pogo boss ang kasama sa mga nahuli. Sabi ng PAOK, sasampahan nila ng kaso hindi lamang ang mga dayuhan, maging ang mga Pilipino na nahuli. Nire-recycle lang sila, Ryan. Pag napapakawalan sila sa isang scam hub, matitigas ang ulo. Nagre-reapply lang sa ibang scam hub. So kinakailangan managot na sila. Makatikim sila ng rehas na bakal. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi tumitigil ang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kahit may mga insidente ng engkwentro, ayon sa isang eksperto ay hindi pa maaaring tawaging dispute ang nangyayari sa pagitan ng Pilipinas at China sa nasabing lugar. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. There is no dispute yet because that is next level. Much less there is conflict. We are talking here only of tension. And we should not escalate this tension to become a dispute, to become a conflict, and then severance of our diplomatic relations with China. Hindi sigalot kundi tensyon lamang. Ito ang binigyang diin ni Attorney Raul Lambino, chairman ng Association for Philippine-China Understanding o APCU, sa mga nagaganap sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ayon kay Lambino, hindi dapat ang Philippine Coast Guard o PCG ang maging tagapagsalita para sa sitwasyon ngayon sa naturang bahagi ng karagatan. We should make the Department of Foreign Affairs the primary agency that will discuss matters pertaining to our relations with China, more particularly on the issue on the West Philippines. Ngunit nitong nakaraang Martes lamang, February 18, nang magmaniobra ang PLA Navy helicopter sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Bajo de Masinloc.
Sa pahayag na inilabas ng Presidential Office for Maritime Concerns, ang ganitong klase ng paglipad ay delikado at nailalagay sa panganib ang piloto at sakay ng eroplano. Dagdag pa rito, nagpapakita ito ng kawalan ng respeto sa mga patakaran sa maayos at ligtas na pagpapalipad ng mga aircraft. Ang Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas nagpahayag ng panawagan sa China na itigil ang mga mapanganib na hakbang na ito at resolbahin sa mapayapang paraan ang issue alinsunod sa international law. Plano namang maghain ng pamahalaan ng panibagong diplomatic protest laban sa China dahil sa nangyaring insidente. We may not expect China to change its behavior, but we're still going to continue, keeps on filing the diplomatic protest, because this is an important procedure that we need to do to tell the international community that we are against such aggressive action of the People's Republic of China. Sa ngayon na hindi pa kinukumpirma ng Department of Foreign Affairs kung na-file na ang panibagong diplomatic protest. Ngunit tiniyak ng PCG na hindi ito magpapatinag sa mga provokasyon na ginagawa ng China sa Pilipinas. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sari-sari medical emergencies ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang dyan ang isang babaeng nadulas habang tumatakbo palayo sa sunog sa Cagayan de Oro. Sa Valenzuela, isang lalaking pasyente naman ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team na madala sa ospital. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang aksidente sa kahabaan ng A. Mabini Street, Barangay Burgos, Montalban, Rizal. Nakaupo na sa gilid ng kalsada ang magkapatid na babae nang datnan ng grupo. Agad na inases ng team ang dalawang bata at binigyan ng paunang lunas ang 7 taong gulang na batang babae na nagtamo ng sugat sa kaliwang braso, pananakit sa kaliwang kamay at gasgas sa kanyang kanang noo. Naglalakad pa uwi ng bahay ang magkapatid galing ng eskwelahan nang masagi sila ng isang motorsiklo habang sila ay tumatawid sa kalsada. Iniinda naman ng 15 anyos na kapatid nito ang pananakit ng kanyang kanang binti na binigyan naman ng paunang lunas ng Montalban MDRRMO na rumisponde rin sa naturang aksidente. Matapos mabigyan ng paunang lunas ay inendorso na ng team sa Montalban MDRRMO para madala ang magkapatid sa pagamutan. Nasa kustodiya na ng Pulis Montalban ang rider na nakasagi sa magkapatid. Pasado alas 11 ng gabi nitong Miyerkules nang respondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang babaeng nadulas habang tumatakbo dahil sa naganap na sunog sa kanilang lugar sa may Jasmine Street, corner V. Castro Street, Carmen, Cagayan de Oro City. Nilapatan ng paunang lunas ang grupo ang biktima. Ayon sa biktima, alas 11 ng gabi habang tulog na silang lahat ay sumiklab ang apoy sa may dingding ng bahay nila kaya't dali-dali siyang tumakbo kasama ang kanyang mga anak. Nawalan siya ng balanse at nadulas kaya't nagtamo ng gasgas sa kaliwa at kanang tuhod at kamay. Pagkatapos na malapatan ng paunang lunas ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Isang matandang lalaki ang nabundol ng motorsiklo habang tumatawid sa kahabaan ng Marcos Highway, Masinag, Antipolo City, alas 11:40 kagabi. Ang biktima ay tinatayang nasa edad 55 hanggang 60 anyos na nagtamo ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan at deformity sa kaliwang hita. Binigyan ng paunang lunas ang UNTV News and Rescue at isinugod sa East Avenue Medical Center. Humingi ng tulong ang anak ng pasyente sa UNTV News and Rescue upang maasistihan ng kanyang ama na dalhin sa Philippine Orthopedic at ipa-check up ito. Agad na tinungo ng UNTV News and Rescue ang bahay ng pasyente. Inassess at kinuna ng vital signs ng grupo bago isakay sa rescue van at dinala sa Philippine Orthopedic. Matapos ma-check up ang pasyente, ay iniuwi na ito sa kanilang tahanan sa Valenzuela. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinirmahan na ng Pangulo ang panukalang batas na nagpapaliban sa Bangsamoro Parliamentary Election. Ito ang inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
Kaya sa halip na isabay sa May 2025 midterm elections, idaraos na ito sa Oktubre. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang inaasahang magiging epekto niyan sa paghahanda sa halalan sa darating na Mayo? Magandang gabi, Monica. Wala naman nung inaasahan na epekto itong pagpapaliban ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa mga paghahanda naman dito sa May 12, 2025 elections. Ang nangyari lang kasi dito, Monica, sa halip na sabay ay medyo naiurong sa Oktubre ang pagsasagawa ng eleksyon dyan sa BARM. Yun nga lang, after ng May 12 elections ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC dahil nga ilang buwan lang ay susunod naman itong halalan dyan sa BARM. Kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nakakuha siya ng impormasyon sa isang mataas na opisyal sa Malacanang na pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na layong ipagpapaliban ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa halip na May 12, 2025 ay sa October 13 na isasagawa ang BARM elections. Kaugnay nito, Monica, sinabi ni Garcia kailangan nilang mabasa ang partikular na nilalaman o detalye ng batas. Kami ba ay magko-conduct muli ng bagong procurement o tuloy-tuloy lang yung procurement na ginawa na namin para ang dating repeat order lang kami or orders lang kami doon sa pinoprocure namin. Very important yun because to conduct a procurement you need at least 2 to 3 months. Titingnan ng komisyon kung kailangan pa ba nilang magbukas muli ng filing ng Certificate of Candidacy o COC sa Bangsamoro. Aalamin din ng komisyon kung saan mapupunta ang 7 parliamentary district seats galing sa Sulu na ngayon ay hindi na bahagi ng BARM alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Very important sa amin yun, Kadante, sapagkat gusto namin alamin, mag-o-open ba kami ng filing ng Certificates of Candidacy sa buong Bangsamoro o doon lamang sa maapektuhan ng mismong tinatawag na distribution ng 7 seats. At the same time, kinakailangan namin matingnan saan namin kukuhanin at paano mabibigay sa amin yung 2.5 billion pesos na kakailanganin namin para mag-conduct ng parliamentary election sa Bangsamoro. Monica, ayon nga kay Garcia, nasa 2.5 billion pesos na halaga ang kanilang kakailanganin o magagastos para sa eleksyon sa Bangsamoro. Ang malaking halaga nito ay mapupunta sa honoraria ng mga guro. Sa ngayon hindi nakasama sa iniimprintang balota ng COMELEC ang mga balota para sana sa BARM. Monica, yung botante o botante dyan sa Bangsamoro na katumbas din ng imprintang balota ay nasa 2.3 million. Ang ayon sa COMELEC, ang target nilang masimulan ang pag-iimprinta kasi nga hindi ngayon iniimprinta itong balota na ito sa darating na July hanggang August. At doon sa nakuha natin Monica na kopya noong batas, Republic Act 121231. Ito yung resetting ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Nakasaad dito na hindi naman siya ititreat as a special elections kundi continuation pa rin nitong 2025 national and local elections. At ang lahat ng mga mahahalal na mga opisyal dyan ay mauupo sa 12 noon ng October 30, 2025. At yung mga kasunod pang eleksyon pagkatapos nitong taon ay kasabay na ng 2028 presidential elections. Yan muna ating update mula dito sa Maynila. Balik sa Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Hindi magiging balakid ang Commission on Elections sa COMELEC para makabili ng murang bigas ang ating mga kababayan. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, handa silang bigyan ng exemption ng Department of Agriculture o DA at mga local government unit o LGU na magbebenta ng National Food Authority o NFA rice para sa kanilang nasasakupan. Ito ang sagot ng COMELEC sa pahayag ng DA na susulat sila sa COMELEC para matulungan ang mga LGU na magkaroon ng exemption. Sa ngayon, wala pang natatanggap na sulat ang COMELEC mula sa Department of Agriculture. Meron lang po tayong caveat. Yan po ay ibebenta sa mga LGU. Ang LGU, ang expectation, ibebenta yan ng presyo kung paano at magkano nila binili
sa National Food Authority or sa Department of Agriculture. Pero pag yan pinamahagi ng libre ng mga LGU, lalo na pagdating na March 28 onwards, hindi po namin papayagan yan nang walang hihinging exemption sa amin si LGU. Tinuligsa ng iba't ibang grupo na ginawang working holiday ang araw ng 39th anniversary ng makasaysayang EDSA People Power 1 sa darating na February 25. Gayunman, magtitipon-tipon pa rin sila sa People Power Monument upang sariwain ang diwa nito. Kasamaan nila sa magiging panawagan sa programa ang agarang pagkasagawa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni JP Nunez. Marcos! Tingin! Duterte! Palamutin! Sara! Bitisin! Marcos! Tingin! Duterte! Palamutin! Magsasama-samang muli ang iba't ibang mga grupo na nagsusulong na buhayin ang diwa ng EDSA People Power 1 o ang Bloodless Revolution na nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa ika-39 na anibersaryo ng makasaysayang People Power 1 sa darating na February 25, magsasagawa ng programa ang iba't ibang grupo. Kasama dito ang alyansang nagkakaisang mamamayan. Tama na, buhay ang People Power Campaign Network, Movement Against Tyranny, Sanlakas, Siklab at Bayan. Gayon din ang campaign against the return of Marcoses and martial law, Spark at Clergy and Citizens for Good Governance. Mula alas 8 ng umaga, meron na silang isasagawang pagtitipon sa EDSA Shrine sa Ortigas. Matapos nito ay tutulak sila sa People Power Monument sa EDSA at doon ipaparating ang kanilang mga panawagan. Maaaring umabot hanggang alas 6 ng hapon ang pagtitipon at posibleng lahukan ng libu-libong individual kasama na ang dating mga nakiisa sa People Power 1. Magiging bahagi nila ng programa ang panawagan para madaliin ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Dapat litisin, dapat patalsikin dahil corrupt, dahil incompetent at dahil magnanakaw. Kung si Sara may confidential funds, si Marcos may GAA. Kaugnay nito, nauna nang nakapagsumite ng petisyon si VP Sara Duterte sa Supreme Court upang questionin ang constitutionality ng ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya na iniakyat ng House of Representatives sa Senado. Samantala, tinuligsa naman ng mga grupo ang pagturing sa komemorasyon ng EDSA People Power na ordinaryong araw imbes na gawing holiday. Sa anunsyo ng Malacanang noong nakaraang taon ng mga regular na holiday sa 2025, nakalista lamang ang February 25 o ang araw ng EDSA People Power Anniversary bilang special working day. Noong 2023, iniurong ang komemorasyon nito ng February 24 para sa mas mahabang bakasyon. Habang noong 2024 naman ay wala ito sa listahan dahil pumatak sa araw ng linggo. Ay naninindigan ang mga edukador na mali yung ginawa ng Administrasyong Marcos na itinuring lamang ito na isang special kuno pero working holiday. So nawawala yung esensya ng holiday kung pagtatrabuhin mo rin ang mga tao at may opisina sa araw na ito. Ang pagnanais na walain yung national significance na yan by declaring it working day is precisely para makalimutan ng taong bayan. Ayon sa mga grupo, kahit halos 40 taon na ang lumipas mula ng EDSA People Power 1, hindi pa rin naman nawawala ang diwa nito sa mga Pilipino. Pero kailangan nilang ipaalala ito sa mga Pilipino, lalo't tila binubura ito sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat na Philippine Statistics Authority na noong 2023, mahigit 200 na kababaihang may edad 17 pababa ang nagpakasal, higit 3 beses itong mataas kaysa sa mga kalalakihan sa parehong edad.
Bukod dito, inihayag din sa Data Dissemination Forum ng PSA na tumataas din ang bilang ng mga menor de edad na nanganganak. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sa ano naman ito, yung counterpart niya na youngest, medyo alarming kasi ang youngest male 12 and then ang youngest female 13. Kung paanong nasa 103 years old ang pinakamatandang lalaking naitalang nagpakasal at 101 years old naman sa babae, nasa 12 years old ang pinakabatang lalaking nagpakasal at 13 years old sa babae. Nakakaalarma na sa ganitong kamurang edad ay may sumuong nasa buhay may asawa ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa datos ng PSA noong 2023, mahigit 200 kababaihang may edad 17 pababa ang nagpakasal. Higit 3 beses itong mataas kaysa sa mga kalalakihan sa parehong edad. Tingnan natin yung child marriages, yung hindi pa siya legally adult, di ba? So under age 18. 233 for girls, more than 3 times nung number nung boys, 71. Nakakagulat ang datos na ito dahil may batas sa Pilipinas na nagpabawal sa child marriage. Ito ay ang Republic Act 11596 o Prohibition of Child Marriage Law na nagbabawal sa kasal ng mga menor de edad sa Pilipinas dahil itinuturing itong iligal at may kaakibat na parusa sa sino mang magpapakasal, magsasagawa o magsusulong ng child marriage. Kaugnay ng mataas na datos sa naitalang child marriage sa bansa noong 2023, nakita rin sa isang pag-aaral mula sa University of the Philippines na tumataas ang bilang ng mga nanganganak na edad 15 taon pababa, simula noong 2013 hanggang taong 2023. Relative to all births, while remaining low, the percentage of under 15 births has been increasing in the last decade, from less than 0.1% in 2013 to 0.023 in 2023. Ayon kay Professor Maria Midia Cabamalan, doble ang bilang ng under 15 births mula noong 2013 na higit 1,600 lamang. Umabot na aniya ng higit 3,300 ang bilang nito pagdating ng taong 2023. Kaya ayon kay Undersecretary Lisa Bersales, Executive Director ng Commission on Population and Development, mahalaga na makapagturo sa mga kabataan ng reproductive health education. Kailangan po comprehensive sexuality education. And hindi lang po kasi siya sex education. It's really about developing adolescents. Yung turuan sila about sexuality, about themselves, and how to develop. Muling iginiit ng Philippine Statistics Authority ang pangangailangang sugpuin ng child marriage at maagang pagbubuntis sa bansa. Ito ay para maprotektahan ng mga bata at mabigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng magandang kinabukasan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaroon ng sunog sa ballistic testing area sa loob ng forensic group sa Campo Crame, 5:30 ng hapon kahapon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Randolph Tuanyo, ang ballistic testing ay katabi lamang ng explosives laboratory, subalit wala namang nasaktan o nadamay sa insidente. Agad din nakaresponde ang bumbero sa loob ng Campo Crame at maging ang bumbero mula sa San Juan at Quezon City. Idineklara din agad itong fire out ng Bureau of Fire Protection bandang 5:53 ng hapon. Sinabi ni Colonel Tuanyo na base sa inisyal na investigasyon ng BFP, faulty electrical wiring ang sanhi ng sunog. Inireport ng ating command duty officer na nakaroon ng fire incident sa ballistic testing area sa Forensic Group Office. Ang mga nagrespondeng tauhan po ng HSS Fire Unit, kasama po dyan ang San Juan City Fire Rescue, Barangay Green Hills Fire Volunteer at Quezon City Fire District. Ang sunog po ay nag-originate sa ballistic testing area.
Dahil sa lubang init ng panahon, hindi lang basta pagpapawis ang kailangang bantayan. Ang heat stroke ay isang kondisyon na maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa ating buong sistema. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Para ma-differentiate natin ang heat exhaustion o heat stress sa heat stroke, kailangan nating maintindihan na yung dalawa ay parehas na kasama sa tinatawag nating heat-related emergencies. So, ibig sabihin nito, ito mga kondisyon na dulot ng exposure sa matinding init. Mula sa simpleng pagkahilo hanggang sa pagkawala ng malay, ang heat stroke ay hindi dapat minamaliit. Ayon kay Dr. Amado Flores III, Emergency Specialist sa Makati Medical Center, kapag ang heat stroke ay lumala, ito'y nagiging katulad ng isang brain attack o stroke. So, pag sinabi natin heat stroke, yung pinaka-common na neurologic manifestation na very similar sa tinatawag nating brain attack or stroke. So, pwede siyang magkaroon ng alteration in sensorium, behavior, pwede magkaroon ng pagkabalisa, irritable, mawalan ng malay, pwede magkumbulsyon, at pwede magkaroon ng hallucination. Dagdag pa ni Dr. Flores III, hindi lang utak ang naapektuhan, kundi lahat ng selula sa katawan ay nagdurusa sa sobrang init na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa puso, baga at bato. Because ang naapektuhan ng extreme temperature is all the cells of the body, other organs are affected. Pwedeng maapektuhan ng puso kasi pag ikaw ay nabibilad sa matinding init, pag nag-vasodilate, ang gagawin ng puso, bilisan ang tibok ng puso para mag-compensate sa daloy ng dugo at oxygen sa katawan. Pwede magkaroon ng cardiac arrhythmia o yung maling pagtibok ng puso, pwede magkaroon ng heart attack. Pwede niya rin maapektuhan ng ating kidneys saka ang ating liver. Sa panahong lalo pang umiinit ang klima, mas mahalagang maging alerto sa mga peligro ng sobrang init sa ating katawan. At para sa iba pang impormasyon ukol sa heat stroke, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Puspusa na ang paghahanda ng mga magbibigay buhay sa isa na namang kakaibang kwento ng musika at pag-ibig sa gaganaping Wish Date Concert sa Smart Araneta Coliseum sa Linggo, February 23. Ang Wish Date Endless ay ang pinakabagong edisyon ng Wish Date Concert ngayong taon. Ito ang balita ni Mia Alonzo. My fault is loving you too much! Kilalanin ang mga karakter na gaganap sa muling pagbabalik ng Wish Date sa entablado ngayong taon. Ang bagong edisyon ng Wish Date Concert na pinamagatang Endless ay pagbibidahan ni Bianca de Vera, Aljon Mendoza, Zac Castañeda, kasama ang veteranang aktres na si Miss Rio Locsin. Kaabang-abang na mga pagsasadula ang aasahan sa darating na February 23, lalo pa at puspusan ang paghahanda ng mga artistang magbibigay buhay sa mga karakter ng kwento. Ipinasilip ng mga ito ang mga aabangang eksena na tiyak na aantig sa damdamin ng mga manonood. Bagamat sanay na sa pag-arte, magkahalong excitement at kaba pa rin ang nararamdaman ng bawat isa sa kanilang darating na pagganap. Ibang-iba kasi talaga siya from TV acting or film acting because you have to utilize the stage, mas malaki yung movement mo. So it's a big step for us but we're all very, very excited. Grabe talaga yung tulungan namin as cast. Siyempre, kasama na din yung guidance nila direct, ganyan. Pero kami, before scenes, madami kami nagtutulungan kami, nagmamotivate kami kapag kailangan nung isa ng maramdaman yung scene lalo. Paanyaya nila sa kanilang mga tagahanga at taga-subaybay ng Wish Date Concert na panoorin ang level up ng mga eksena at mga timeless classic ng original Filipino music. It's nice kasi usually I would also in my own daydream, diba? I would visualize like a certain scene of the movie tapos nandun lang yung music. And music kasi is really powerful. Magsisimula ang Wish Date Concert sa Linggo, ganap na alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum.
Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, lagi ba kayong pagod kahit kumpleto naman ang tulog at kumakain naman sa oras? Mukhang hindi na po dahil sa lifestyle yan ha. Baka po meron ng mas malalim na dahilan. Baka meron po tayong sakit. Naku, panoorin niyo po ito. Kapag anemic ka, kulang ang red blood cells mo na nagdadala ng oxygen sa katawan. Ang resulta, laging pagod at nanghihina. Kailangan mo ng iron-rich foods tulad ng spinach at baka kailangan mo ring magpa-check sa doktor. Ang thyroid gland ang nagre-regulate ng metabolism mo. Kung mabagal ang takbo ng thyroid mo, parang palaging low-bat ang katawan mo. Kung napapansin mong palagi kang pagod, laging malamig o tumataba kahit konti lang ang kinakain mo, abang magpa-check ka na. Akala mo okay ang tulog mo, pero dahil sa sleep apnea, madalas napuputol ang tulog mo nang hindi mo alam. Kaya kahit mahaba ang tulog mo, parang kulang pa rin. Kung malakas kang humilik o bigla kang naghihingalo sa pagtulog, magpatingin na sa sleep specialist. Kapag mataas ang blood sugar mo, hindi nagagamit ng katawan mo ng maayos ang glucose bilang energy. Karaniwan itong sintomas ng diabetes. Kung madalas kang pagod, laging nauuhaw at madalas umiihi, ipasuri na ang blood sugar mo. Kung palagi kang pagod kahit sapat na ang pahinga, posibleng ito ay chronic fatigue syndrome. Ibang-iba to sa normal na pagkapagod at madalas, hindi ito kayang solusyonan ng simpleng pahinga lang. Kailangan mo ng tulong ng eksperto. Kaya kung laging pagod, huwag pong baliwalain. Marahil hindi na ito dahil sa kulang ka sa tulog o sa pagkain. Meron ng mas malalim na dahilan, kaya dapat magpa-check na sa mga doktor. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Komentaryo po ng ating mga kausi, ang ating pong bibigyan daan ngayong araw po ng Biyernes. Hinggil po sa dengue cases, sabi po ni Sunito Vargas Channel, sa pagtaas ng dengue cases, kasalanan na rin ng mga tao dahil matagal nang nagpapaalala na panatilihing malinis ang kapaligiran, kaya all year round palaging maayos at malinis ang loob ng labas ng bahay. Yan. Tsaka mga stagnant water. Sa malinis. Oo, kahit malinis sabihin natin bahay, pero yung mga stagnant water, dapat pinapalitan po yan kasi dyan sila namamahay. Yung mga halaman na pwedeng lagakan din ng tubig. Yun. Dapat inaano yun. Tubig. Medyo winawisik-wisik. Oo, wag masyadong babad yung tubig. Kasi parang yung mga fortune na halaman, di ba may mga ano yun, doon pumapasok din yung tubig, naiipon din yung tubig doon. Pinangingitlugan din ng mga lamok yan. Oo. Kasi nagka-dengue na ako nung bata ako eh. Actually, ito pa pala sa mga magulang kasi nung nagkaroon ako ng dengue, hindi sa bahay. Sa eskwelahan ko siya nakuha. Yan sinasabi ko. Dahil uso ngayon siguro mainam sa mga anak, lagyan ng mga mosquito repellent, yung mga anak ninyo. O kaya nilalagay sa damit. May, diba? May mga ganun, di ba? Kasi kahit na malinis yung bahay, di maiwasan, di ba, pag pumupunta sa school o kung saan man naglalaro sa labas, mabuti ng protektado. Okay. Sabi naman ni Christopher Pelino, tungkol to sa mga political issues. Marami yan Maraming political issues. Malasakit sa bayan ang kailangan ng daming pinanggagalingan ng suhestyon, kaya dumadami ang problema. Parang yung suhestyon ang naging problema. Iba-iba kasi, no? Suggestion. Yan. Kung may magandang suhestyon naman, solusyon yun sa problema. Diba? Tsaka sana, hindi ko naman sinasabi na ganito yung ginagawa nila, pero sana kasi alisin yung biases ba? Na hindi porkit galing sa kalaban yung magandang suhestyon. Oo, na parang hindi na i-entertain. Sana walang gano'n, no? Walang biases. Parang kung maganda, i-acknowledge na maganda. Kasi may mga, hindi. May mga bida-bida system kasi. Ako bida, parang gano'n. Di maiwasan minsan. Ito po, salamat din po. Shout out kina Dario Caspe,
Irma Posadas, gayon din po kay Miriam Mahinay. Ganun din kina Vina Tana, Van Chang, James at Renato de Guzman. Yan. Sino pa ba yan? Ikaw na. Oh, ito sino to? Sige. Sige, magsha-shoutout po tayo at advance happy birthday po sa ating hard-working Yan. General Manager. Oh, mas kilala natin, lahat di ko to alam. Pero Wala ngayon na alam birthday ko niya. na. Oo. Happy birthday po kay Sir J. Eusebio. Happy birthday, Sir J. Sir GM. Sir J, maraming salamat sa pag-aalaga sa aming lahat. Sana Diba? lagi yung kalusugan ng lagi nating dalangin, di ba palagi? At siyempre, laging, sino na? May patalastas tukada. Meron Hindi pa. pa nga kami tapos kay GMJ. may ka-birthday pa. Relax ka lang. Sige. Sige. Ano nasasabi natin, di ba? Yung kalusugan, yung laging, yung isip, siyempre, stress lagi, di ba? Lagi maingatan palagi. O yan, yung sinasabi ni Gilas, yung ating cameraman dito, si Florence. Birthday niya rin, bukas. Bukas. Aba, sumasabay pa to talaga naman. Pero si Sir J today talaga. Bukas advance din. sabi. Advance nga rin Di ko nga rin alam yung eksakto eh. Oh. Bukas din. Bukas Aba, din. sumasabay talaga. Ayun. Happy birthday, birthday po. Oo. And sana ay better. May mahabol din. Sino pa? Meron pa? Si Aga Kakbay. Si Brother Aga Kakbay. Ang ating anchor sa C-News. Bukas din ang birthday. And happy birthday Masaya sa inyo tayo lahat. nito. Oo. At a better year ahead. Yan. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 21 hanggang 22 na nagsasabi. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di mga aalinlangan, hindi lamang magagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.